Hindi ka makakapagtayo ng bahay diyan. Siguradong may ilan sa inyo na nakarinig na niyan. Marahil dahil maliit ang lote, hindi pantay, o kakaiba ang hugis. Nakaka-discourage, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang pamilya na binaliwala ang lahat ng pagdududa at ang resulta, isang bahay na ikinagulat at hinangaan ng lahat. Ang dating sinasabing imposibleng lote, ngayon ay kinatatayuan ng pangarap nilang tahanan. Alam nyo ba, ito ang realidad ng maraming Pilipino. Nakabili ka nga ng lupa, pero para kang nanalo sa raffle na ang premyo ay isang malaking sakit ng ulo. Minsan, sobrang kitid ng lote, parang isang mahabang eskinita lang. Minsan naman, pa-triangle o may kung anong weird na shape. Ang pinakamatindi pa ay yung mga lupang tagilid o nasa slope na parang konting ulan lang, guguho na. Dahil sa mga hamong ito, marami ang sumusuko. Sinasabi na lang sa sarili, baka hindi talaga para sa minto. Yung pangarap na bahay nagiging isang malaking what if na lang. Pero teka muna, huwag kang susuko agad. Dahil ang problema sa lote ay may solusyon at ang pangarap mong bahay ay posible pa ring matupad. Kailangan lang ng tamang diskarte at ilang smart Pinoy hacks. Handa ka na bang malaman kung paano gagawing posible ang imposible? Unang-una, isipin mo ang iyong bahay na parang damit na isinusuot mo. Hindi pwedeng one size fits all. Kailangan tailor fit. Dito papasok ang custom floor plan. Imbes na pilitin mong ipagkasya ang isang ready-made na disenyo, bakit hindi gumawa ng layout na yakap ang hugis at sukat ng lote mo? Kung makitid, pwedeng pahaba ang disenyo. Kung irregular ang shape, pwede mong gawing unique feature yon. Dito, ang bawat sulok ay napapakinabangan. Pangalawang hack, mag-isip ka pataas. Kung limitado ang space mo pahalang, bakit hindi mo i-maximize ang vertical space? Dito pumapasok ang multi-level design. Hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng ikalawang palapag. Pwede kang magkaroon ng split-level design, kung saan may mga bahagi ng bahay na bahagyang mas mataas o mas mababa. Ang ganda nito para sa mga uneven na lupa. Pwede ka ring maglagay ng loft-type na kwarto. Ang resulta, mas maraming functional space nang hindi sinasakop ang buong lote. Pangatlong hack para sa mga may-ari ng sloping o uneven na lupa. Ang superhero mo dito ay ang retaining wall. Ito yung pader na hahawak sa lupa para maiwasan ang soil erosion. Hindi lang ito para sa safety, pwede rin itong maging pundasyon para sa isang magandang garden or outdoor area. Kung ang lugar mo naman ay laging binabaha, ang pagtataas ng pundasyon o paggamit ng stilts tulad ng mga bahay kubo ay isang matalinong paraan para manatiling tuyo at ligtas. Pang-apat na hack, maging wais sa materyales. Sa mga lugar na mahirap pasukan ng malalaking sasakyan, ang paggamit ng light materials tulad ng prefabricated panels or light steel frames ay malaking tulong. Mas madali itong i-transport, mas mabilis itayo, at kadalasan, mas budget-friendly pa. Hindi mo kailangang isakripisyo ang tibay para lang makatipid sa oras at pagod. At ang pinakaimportante sa lahat, ang panglimang hack, huwag maging know-it-all. Napakahalaga ng professional advice. Kumonsulta sa isang lisensyadong arkitekto o engineer. Sila ang makakatulong sa iyo na i-turn ang mga problemang ito into brilliant design solutions. Titiyakin nilang hindi lang maganda ang bahay mo, kundi higit sa lahat, matibay at ligtas para sa iyong pamilya. Tandaan, ang pag-invest sa tamang profesional ay hindi gastos, kundi isang investment para sa kapayapaan ng isip mo. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na imposible yan, ngitian mo lang sila. Dahil ngayon, alam mo na. Sa tamang plano, tamang diskarte, at tulong ng mga eksperto, walang imposibleng lote. Bawat lupa, gaano man ito ka-challenging, ay may potensyal na maging isang masaya at matibay na tahanan. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. May tanong ka ba tungkol sa lote mo? I-comment mo lang sa baba.
At abangan nyo ang susunod nating video. Tatalakayin natin kung paano gawing mas presko at malamig ang loob ng bahay kahit kasagsagan ng summer dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli,